Asawa arestado dahil sa paggamit ng peking pera sa Nueva Vizcaya. At isang vintage bomb natagpuan sa isang junk shop sa Zamboanga. Narito na po si Rhea. Salamat, Igan and Connie. Naku, malamang super merry ng Christmas ang mga nakakakuha na ng kanilang 13th month pay. Plus, syempre may Christmas bonus pa. At ang number one na binibili ng mga may bonus na, syempre ang pinaka-asam-asam ng lahat, ang isang laptop. Pero wag po kayong magmadali at kilatisin mabuti ang bibiling laptop at baka naman ito, substandard yan o mababa yung kalidad. Kaya sa pagbili ng laptop, ito ang wise tips ni Director Cirila Botor, ang Officer in Charge ng Bureau of Product Standards ng DTI, in short, Shirley. Ma'am Shirley, good morning. Yes, Director, linawin lang po natin, no? Itong mga ipinapakita natin ngayon ay mga sample ng mga dekalidad o maayos na laptop. Alright, Director, ano ho ba yung mga pagkakaiba dito ng mga itong substandard na laptop? Unang-una, ang titingnan natin yung display sa screen, no? Noong laptop na yon, kailangan malinaw siyempre kasi doon tayo tumitingin at binabasa natin yung mga kailangan nating basahin sa laptop. Tapos titingnan natin yung keypad. Kung hindi ba siya matigas, siyempre mas komportable tayong gumamit ng isang laptop na ayos ang lambot or ano yung keypad niya, yung keyboard. Madali bang mabura yung ano? O yung iba, keyboard? yung letters that are written doon sa bawat kuha ng keyboard, madaling mabura. Okay. Tapos yung isa din, kung sobrang bagal ang pag-process pag-process ng ano. Kasi minsan, ang tagal mo sa computer dahil mabagal ang processor mo. So dapat pag bumili ka talaga, ipa-on mo, power on, i-check mo talaga, i-try mo talaga. Dapat i-try doon sa shop bago mo. Kung nakabili yun ng substandard na laptop, no, saan ho sila pwedeng magreklamo? Sa Department of Trade and Industry, meron kaming DTI Direct that they can call. Hotline? 751-3330. Doon pwedeng itawag yung ating mga substandard or defective laptops na mabibili natin sa mga shop. Ito nga ho, sa mga gustong gastahin yung kanilang bonus sa isang laptop, ano ho yung dapat nilang hanapin o tandaan para kalidad yung laptop na mabili nila, Director? Okay, so ang isang dapat tingnan ng isang mamimili, yun nga, yung sa screen tingnan natin kung malinaw. May pixel kasing naka-define sa bawat laptop na Director, nabibili warranty, no? natin. Importante din talaga na pag bumili kami, warranty kasama. Kailangan may warranty. Huwag natin kalimutan kasi yung warranty, yan yung agreement or contract between the seller and the buyer. So yan yung basis for complaining with the Department of Trade and Usually Industry. 1 year ang warranty eh. Usually 1 year, but some people request hanggang 3 years pa ang warranty. So, but you will have to pay more, of course, for a longer warranty. Warranty at resibo. Resibo. Dapat huwag iwala natin yan. Pag bumibili tayo ng laptop, para kung we find out na defective yon, dadalhin natin uli sa shop at pwede nating ipagawa uli or papalitan kung if it is necessary. Director, para hindi ho talaga mabiktima ng mga substandard na laptop, dito ho sa boxes, makikita ba kung substandard ang isang laptop o talagang legit na talagang dekalidad siya? Ano ho ba yung mga palatandaan dito? Hindi natin makikita pero usually yung mga laptops na may track record na of performance, yun ang dapat nating bilhin, no? And of course, there is a labeling requirement that is required by the Department of Trade and Industry na halimbawa kung saan siya gawa, no? Kung made in China, kung made in Taiwan, dapat nakalagay yan. And of course, the manufacturer, nandyan, nakaspecify din yung mga processor, yung memory, kasi yung speed ng ating laptop, naka-ano yan, sa memory naka-specify. Director, lagi nila sinasabi, pag masyadong mura, magduda. Ano yung presyo na acceptable sa isang magandang klaseng laptop? Sa ngayon kasi, nagbababaan na yung presyo ng ating laptop, no? Meron kasing laptop na maliliit lang. There are even those that are below 20,000. Pero yun nga,
you pay for quality and track record of performance. Yes. Alright, Ma'am Shirley, maraming salamat po sa pagbisita. Salamat, Happy holidays. Ayan mga kapuso, maging mautak po sa pagbili ng inyong mga laptop at iba pang gadgets dahil, ay nako ha, mahal din yan. Bumili lang po sa kilala at subok na para tiyak ang kalidad ng inyong laptop. Magbabalik po ang unang hirit, saan lang kayo. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing when jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Mga mommies, plan for everyday meals a challenge. Kaya naman Magnolia provides with easy, delicious, and healthy recipes that your family can enjoy anytime, any day. How can we make this holiday season even more joyous? Let's find out from our special guest chef, Chef Henny Season, as she shares delicious holiday recipes using Magnolia Gold Butter. Today, we're going to make orange butterscotch cheesecake. Gagamit tayo ng Magnolia Gold Butter, may pure creaminess at pure pleasure. We need oatmeal, melted Magnolia Gold Butter, brown sugar, and flour. At i-bake natin to for about 15 minutes. Gagamit tayo ng 3 Magnolia cream cheese. Okay, then we add the sugar, eggs. Lagay na natin dito sa ating bake crust. I-bake natin at 325 degrees Fahrenheit. We'll be using Magnolia Gold Butter. By the way po, ang Magnolia Gold Butter may dalawang variants, yung salted and unsalted. So today, we're using the unsalted butter.